Lahat ng tao na napapadaan sa kalye na kung saan may nakatirik na matanda at malaking puno ng nara ay nakakaramdam daw umano ng panlalamig sa katawan at kilabot. Lalo na kapag naririnig ng mga ito ang panaghoy ng isang misteryosang babae. Kaya ang iba ay umiikot na lamang ng dinaraanan at iniiwasang magawi roon dahil pinaniniwalaang ang matandang puno ng nara ay pinamamahayan ng mga iba't ibang elemento katulad na lamang ng isang maligno. Subalit ang ibang residente sa sitio Bayongbong ay walang pamimilian kung hindi ang dumaan sa kalyeng iyon, dahil iyon lamang ang tanging daanan papunta sa kanilang mga tahanan. Ang mga mamamayang malapit lamang ang bahay sa nasabing puno na pinangingilagan ng lahat ay lumipat na rin ang tirahan, dahil sa halos gabi-gabi silang ginagambala ng panagoy ng isang babae na pinaniniwala ang isang maligno. May mga nagsabi pa nga na ang malignong babae ay naghahanap ng isang taong makakatulong sa kanya para makaalis sa puno ng nara, dahil isinumpa daw ito roon at ang sino mang makapagpapalaya rito ay bibigyan niya ng isang baul ng kayamanan. Pero ang mas ikinababahala ng lahat, maski mga usap-usapan lamang ng mga matatanda, ay ang sinasabi nila na dahil palaging nananagoy ang babaeng maligno ay naghahanap ito ng makakasama sa loob ng punong kahoy, na kahit anong tao, mapabata man, babae o lalaki, o maski matanda, basta may makasama lamang siya at hindi na malulungkot na mapag-isa. Wala pa namang napapabalitang nakakita at nagpatotoo sa sinasabi nilang babaeng maligno, at wala pa naman itong nasasaktang tao, kaya inugali na lamang nilang magsabi ng tabi-tabi po kapag napapadaan sila sa gawi roon. Subalit habang lumilipas ang mga araw ay mas lalong naging nakagigimbal ang mga pangyayari, dahil hindi na basta-basta panagoy ang kanilang mga naririnig, kung hindi mga alulong ng isang nakakatakot na nilalang ang gabi-gabing nararanasan ng mga residente. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi ang isang binata galing sa kanyang trabaho at lulan ito ng kanyang motor, ay tahimik niyang binabagtas ang kalye na kung saan nakatirik ang matandang puno ng nara. Sanay na ang binata sa panagoy at alulong ng naririnig niya mula sa matandang puno. Subalit sa gabing iyon ay hindi niya inaasahan na makakaranas siya ng kagimbal-gimbal na pangyayari mula sa sinasabing maligno na nakatira doon. Nang mapatapat kasi siya sa matandang puno, ay panay ang kanyang busina sa sinasakyang motorsiklo. Ganoon kasi ang lagi niyang ginagawa, at iyon din ang turo ng mga matatanda sa kanya kapag natatapat na siya doon. Subalit mula sa unahan ng kalsada ay may nailawan siyang isang nakakatakot na nilalang. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Kulay berde ang kutis nito, malalaki ang mga mata, at halos butas lamang ng ilong ang makikita. Tapos wala itong bibig, pero may mga balat na nagkukorting mga pangil sa itaas ng baba nito, at ang tenga ay matutulis. Imbis na sumigaw ay nagawa pang pumikit ng binata sa kataimtim na nagdasal. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ay wala na ito sa kanyang harapan. Pero pagtingin niya sa side mirror ng kanyang motor, ay halos mahulog ang kanyang puso sa lupa dahil sa sobrang pagkagulat nang makita niyang nakakatakot na nilalang na nakaangkas na sa kanyang likod. Doon ay hindi na napigilan ng binata ang mapasigaw ng malakas, saka mabilis na pinaharurot ang kanyang motorsiklo. Nang malapit na ito sa kanilang tirahan, ay saka pa lamang siya sumemplang. Mabuti na lamang at naagapan siya ng kanyang mga magulang at mabilis siyang naipasok sa kanilang bahay. Kinabukasan ay inapoy ng lagnat ang binata at nagbabago din ang kulay ng kanyang balat at nagiging berde. Lumalamlam ang mga mata nito, saka nahihirapang huminga.
Sa labis na pag-aalala sa kanya ng kanyang pamilya, ay dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Subalit hindi naman siya nakitaan ng doktor ng kahit anong sakit, kaya kaagad din silang pinauwi. Kaya nagdududa na ang pamilya ng binata na baka may kinalaman ang malignong nasa matandang puno ng Nara sa nangyayari sa binata. Kaya kaagad silang nagdesisyon na dalhin na ito sa pinakamagaling na albularyo sa kanilang lugar. Mas lalo pang nagpalakas ng kanilang hinala dahil ng gabing ding iyon ay malakas na halakhak mula sa puno ang maririnig at hindi na alulong. Kilala sa bansag na Kakanggata ang albularyong tanyag sa lugar na pinuntahan at nilapitan ng mga pamilya ng binata. Gumagamit kasi ito ng kakaibang sangkap para manggamot ng kanyang mga pasyente. Gata kasi ng niyog at sabaw ng buko ang mga paunahin niyang sangkap, kaya sa binansagan sa ganoong pangalan. Gamit ang 3 itim na kandilang sinindihan, ay inilagay ito ng albularyo sa iisang lamesa. Nagpakuha siya ng 3 hollow block, sa kanya ay pinaikot sa mga kandila para gumawa ng tila isang lutuan. Doon ay ipinatong niya ang isang malaking lata at nang medyo uminit na ibinuhos niya roon ang gata ng niyog na kanyang daladala. At nang kumulo iyon, ay hinawin niya ito sa pinagsalangan. Sa kanya ibinuhos sa sabaw ng buko na nasa maliit na plangganita. Unti-unting nagkakahulma ang gata hanggang sa ilantad nito sa kanila ang itsura ng nilalang na gustong kumuha sa binata. Sinabi nito sa mga magulang ng kanyang pasyente na isang maligno ang nagkaroon ng kursunada sa kanilang anak at gusto niya itong makasama sa kanyang kaharian. Nararamdaman din niya sa aura ng binata ang isang kalungkutan na tiyak na nanggagaling sa maligno. Ang mas nagpabigat sa kalooban ng mga magulang ng biktima ay ang sinabi ni Kakanggata na mahihirapan niya itong magamot dahil hawak na ng maligno ang kaluluwa ng binata. Tanging isang paraan na lamang ang pwedeng magsalba sa buhay ng kanyang pasyente. Isang tao ang mag-aalay din ng kusa sa sarili nitong kaluluwa bilang kapalit o kabayaran. Walang pagdadalawang isip na umuwi ang ama ng binatang pasyente, saka kinuha ang isang palakwal. Pinigilan man siya ng kanyang asawa, subalit hindi ito nagpaawat. Pagdating niya sa kinaroroonan ng matandang puno ng Nara, ay walang pag-aalinlangan niya itong sinibak sa katawan. Sabay sabi sa katagang, "Palayain mo ang anak ko at kaluluwa ko ang kunin mo, hayop ka! Hindi ako natatakot sa'yo!" Makalipas lamang ang ilang sandaling paninibak ng lalaki sa lumang puno, ay unti-unti nang naninikip ang dibdib nito hanggang sa hindi na siya makahinga at nawala ng buhay. Bumubula ang bibig na bumulagta ito sa lupa. Wala namang may naglakas ng loob na sundan ito dahil takot din ang mga tao na isugal ang kanilang mga buhay. Dahil naman sa pag-hysterikal ay nahimatay ang asawa nito, kaya hindi na rin nakasunod. Pagkagising ay maganda at masamang balita na ang bumungad sa ginang. Ligtas na ang buhay ng kanyang anak, samantalang ang kanyang asawa ay isa ng malamig na bangkay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng babae at nang hindi na nito nakayanan pa, ay unti-unti na rin itong nawala sa katinoan hanggang sa tuluyan na itong nabaliw. Napapailing na lamang si Kakanggata sa mga nangyari. Pero sa isip-isip niya ay nangyari na ang lahat. Ang tanging nasa isipan na lamang niya ngayon ay kung paano niya pigilan ang pagkakalat ng lagim ng maligno sa mga tao at tuldukan na ang paglalaganap nito ng takot sa bawat puso ng mga mamamayan ng Sitio Bayumbong. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang malaking trahedya sa isang pamilya, isang grupo ng kabataan ang lula ng isang magarang sasakyan ang dumating sa sitio. May mga dala-dala ang mga ito ng mga pagkain, may inom at iba pang mga pwedeng dalhin sa isang liblib na lugar para mabuhay. Si Kakanggata na ang tumayong lider ng maliit na populasyon ng Sitio Bayumbong ang humarap sa mga ito. Ang grupong ito ay kinabibilangan ng isang dalaga, isang tomboy
at isang lalaki ang iniluwa ng sasakyan pagbukas nito. Magandang tanghali po, Tatang. Magandang tanghali naman sa inyo, iyo. Ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Ako nga po pala si Argel. Ito naman po si Tommy, isa pong tomboy. At ito naman si Jik. Tunog bakla ang pangalan pero tunay po siyang lalaki. Napagtripan kasi naming magkakaibigan na magliwaliw sa mga ganitong liblib na lugar. At dito naman kami dinala ng aming sasakyan. Kaya kung maaari ay hihingi po sana kami ng pahintulot na dumito muna sa inyong sityo ng ilang araw. Yan ay kung hindi po bawal sa inyong kautusan. Ako naman si Kakang Gata. Tawagin niyo na lamang akong Kaka. Isa akong albularyo sa lugar na ito at tumatayo na ring leader. Wala namang problema kung didito kayo ng mga ilang araw. Pero sana lang ay sundin ninyo ang aking mga paalala para na rin sa inyong pansariling kaligtasan. Wala pong problema sa bagay niyan, Kaka. Ano po ba mga dapat at hindi namin dapat gawin? Alam kong mahihirapan kayong maniwala sa mga sasabihin ko. Pero lahat ng taga rito ay napatunayan na totoo ang mga maligno. Nagkatinginan ang tatlo sa mga narinig. Hindi sinasadyang panindigan sila ng mga balahibo sa kanilang mga katawan. Ano po bang gusto ninyong puntuhin? Diretsahan na lamang po sana, Kaka, nang alam naman namin kung anong aming mga iiwasan. Bueno, ang kalyang dinaanan ninyo kanina ay may nadaanan kayong isang matandang puno ng nara, hindi ba? Iwasan ninyo sana ang pumaroon, lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Huwag niyo na ring pansinin o pakialaman ang maririnig ninyo tuwing gabi kung ayaw ninyong mabiktima ng babaeng maligno. Iyon na lamang ang nais naming iwasan ninyo. At kung magiging matigas ang ulo ninyo, ay wala na kaming magagawa. Sige na, ihanda na ninyo ang inyong mga dalang gamit. Hindi na lamang sumagot ang tatlo. Sa katunayan kasi, ay kakaiba rin talaga ang presensyang nararamdaman nila nang madaanan at makita nila mula sa gilid ng kalsada ang matandang punong tinutukoy ng albularyo. Subalit ipinagkibit balikat na muna nila iyon at minabuting itayo muna nila ang daladala nilang malaking tent sa isang patag na lugar. Sa kanila ibinaba ang kanilang mga gamit. Medyo lumayo sila sa mga kabayan para maski mag-iingay sila, wala silang mabubulao na natutulog at iwas na rin sa gulo. Habang lumilipas ang mga oras, ay lumulubog na rin ang araw. Mabuti na lamang at bago sumapit ang gabi, ay naayos na ng tatlong taga-Maynila ang kanilang mga gamit. At habang nagiinuman ay bigla na lamang nilang narinig ang isang panagoy na ang busis ay babae. Umaakyat sa sistema ng tatlo ang kuryosidad at nagdesisyon sina Tommy at Jik na hanapin ang pinanggagalingan ng boses. Subalit pinigilan sila ni Argel. Sa kanya ay pinaalala sa mga ito ang mga sinabi sa kanila ng matandang albularyo. Subalit dahil sa medyo sinasapian na ng alak ang utak ng dalawa, ay hindi sila nagpapigil. Kumuha sila ng tig-iisa nilang flashlight, saka sinundan ang boses. Wala namang nagawa si Argel kung hindi ang sundan ng dalawang kasama, dahil hindi niya pwedeng pabayaan ang mga ito. Maski babae si Argel, ay mas matalino at mas buo ang kanyang loob kumpara sa dalawa niyang kaibigan. At habang papalapit sila sa matandang puno ng nara, ay mas lumalakas naman ang panagoy ng kanilang naririnig. Subalit nang makarating sila sa lugar, ay bigla itong nawala. Nilibot pa nilang matandang puno ng nara at nagbakasakaling nagtatago lamang doon ang isang babaeng hinihinala nilang matagal nang nanuloko at nananakot sa mga tao sa sitio Bayongbong. Subalit wala silang natagpuan. Babalik na sana sila, subalit wala pang isang dipa ang kanilang nalalakad nang muli na naman nilang marinig ang panagoy. Binalikan nila ang puno subalit muli iyong nawala. Dahil sa inis ay inihian ni Jik ang puno. Hoy Jik! Huwag mong gawin yan, ano ba? Nagpunta tayo rito para maglibang at magsaya. Hindi yung pakikialaman ng mga bagay-bagay na hindi naman natin alam o kabisado ang sitwasyon.
Bumalik na nga lang tayo. Galit na ang dalagang si Argel ng mga sandaling iyon. Hindi naman niya alam kung natuloy ang binatang kaibigan ang balak nitong ihian ng puno dahil tumalikod siya rito kanina. Babae pa rin kasi siya at may delikadesa kaya hindi niya pwedeng hayaang makita ang kaibigan na nakalabas ang pagkalalaki nito kung sakali man. Nakabalik naman sila ng maayos sa kanilang tent. Pagkaayos ng mga kalat ay dumiretso na sila sa loob ng kanilang matutulugan. Dala ng kalasingan ay kaagad naman silang nakatulog. Ngunit ilang minuto ang lumipas. Nagising si Argel dahil sa pag-ungol ni Jikjik. Tinangka niya itong ginising at baka binabangungot lamang. Subalit pagdampi ng kanyang palad sa pisngi ng binata ay ganoon na lamang ang kanyang pagtataka dahil inaapoy ng lagnat ang kanyang kaibigan. Gaya ng natutunan niya ay nagbasa siya ng isang panyo, saka pinunasan ng katawan ng binata. Pagkatapos ay nilagay niya ang pinangpunas sa noo nito. Kumpiyansa naman siyang bumalik sa pagtulog. Subalit nang magising uli siya at maliwanag na ang paligid, ay muli niyang pinakiramdaman ang temperatura ng kaibigan. Subalit halos mapaso siya sa taas ng lagnat ng binata. Tarantang ginising niya ang kaibigan nilang tibo na si Tommy para ipabantay rito si Jikjik bago siya lumabas at humingi ng tulong kay Kakang Gata. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nakakasalubong niya na kung saan banda nakatira ang albularyong matanda. Mabuti na lamang at may nakapagturo kaagad sa kanya at sinamahan pa siya nito papunta doon. Ang titigas talaga ng ulo ninyo. Binalaan ko na kayo pero hindi kayo nakinig. Inilalagay nyo lang sa peligro ang inyong mga sarili. Dalhin nyo rito ang inyong panghas na kaibigan at titingnan ko kung paano siya mapapagaling o kung pwede pa siyang pagalingin. Hindi nakaimik si Argel. Wala pa kasi siyang sinasabi, subalit alam na ng albularyo ang patungkol sa nangyari sa kaibigan nilang si Jikjik. Tumango lamang siya saka mabilis na bumalik sa kanilang tent. Tumulong na rin ang ibang mga kalalakihan ng sitio Bayongbong para buhatin ang binatang binalutan nila ng kumot dahil nakakapaso na kasi ang lagnat nito. Napailing ang albularyo nang makita ang binata. Sinili pa niya ang pagkalalaki nito at doon niya napagtantong totoo ang kanyang hinala. Hindi kayo nakinig sa akin. Nagawa pang ihian ng kaibigan niyo ang bahay ng maligno. Kaya ngayon, nasa bingit na siya ng kamatayan. Parang awa niyo na po, Kakang Gata. Gamutin niyo po ang kaibigan ko. Nalasing lamang po siya kagabi kaya hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ikinalulungkot ko, Argel. Pero wala na akong magagawa para dyan. Pero may alam akong paraan na pwede ninyong gawing dalawa para mailigtas ang inyong kasama. Ano pong paraan? Sabihin ninyo, Kaka, at gagawin namin mailigtas lamang si Jikjik. Matalik po kaming magkakaibigan, kaya hindi namin pwedeng pabayaan ang isa't isa. Kung ganon, ay makinig kayo. Isang babae ang maligno, kaya isang babae rin ang kanyang kahinaan at pwedeng lumaban sa kanya. Ituturo ko sa inyo ang orasyon kung papaano makapasok sa kanyang bahay nang hindi niya namamalayan. Kailangang mahanap ninyo ang kulungang gawa sa baging kung saan nakakulong ang kaluluwa ng inyong kaibigan. Huwag na huwag kayong mabibigo dahil kapag nakita niya kayo at natalo sa laban, ay pati kayo ay magiging kanyang biyag ng panghabang buhay. Babala ko sa inyong dalawa, anumang kayamanang makikita ninyo ay huwag kayong magpapasilaw dahil mga pain niya iyon para kayo ay kanyang matalo. Itinanim ni Argel at Tommy ang lahat ng sinabi at bilin sa kanila ni Kakang Gata. Pinapasok sila sa loob ng kanyang bahay at doon nito sinabi ang orasyon na uusalin sa harapan ng punong nara para makapasok sila sa daigdig ng malignong babae mamayang gabi. Sa paglubog ng araw ay kaagad na kumilos ang magkakaibigang Argel at Tommy. Iniwan muna nila si Jikjik sa bahay ng matandang albularyo para may mag-asikaso dito. Matapang nilang pinuntahan ang matandang puno ng nara at habang papalapit sila ay malulutong na paghalakak ang kanilang naririnig
subalit hindi sila nagpasindak. Pagdating nila sa lugar ay kaagad nilang inusal ang orasyon habang nakapikit ang kanilang mga mata. Nararamdaman na lamang ng magkakaibigan na parang nag-iba na ang temperatura sa paligid, at nang magmulat sila ng mga mata ay nasa iba na silang lugar. Marahan silang naglalakad para hanapin ang sinasabi ni Kakanggata sa kanila na kulungang baging. Sa may hindi kalayuan ay nakita nila iyon, at sa loob nito ay nakahandusi sa lapag ang kaluluwa ng kanilang kaibigan. Inilabas ni Argel ang isang maliit na bote na nilagyan ng matandang albularyo ng orasyon. Saka nito itinapat sa kaluluwa ni Jik-Jik. Hinigop naman ito ng bote, at nang matagumpay na naipasok ay saka ulit ito sinaraduhan ng dalaga. Akma na sana silang aalis nang makita ni Tommy ang nagsisikintabang mga alahas. Pagkahawak pa lamang niya sa isa sa mga ito ay sigaw na ng babaeng maligno ang namutawis sa paligid. Dahil sa lakas ng sigaw ay napatilapon pa silang pareho sa mga bundok ng kayamanan. At nang magpakita sa kanila ang nakakatakot na itsura ng maligno ay nanginig ang kanilang mga kalamnan. Subalit tinapangan pa rin ni Argel ang kanyang kalooban. Naganap siya ng pwedeng ipanlaban sa maligno, at nang makapanya ang isang matulis na gintong bagay ay ibinato niya ito sa nilalang, at matagumpay naman niya itong nasapul sa noo. "Tara, Tommy! Mukhang guguho na ang lugar na ito. Kailangan na nating makalabas." Kumaripas sila ng takbo pabalik sa kanilang pinanggalingan, at mabuti na lamang bago mawasak ang daigdig ng maligno ay nilamon na sila ng itim na liwanag. Saka sila dinala sa labas ng punong nara. Dali-dali nilang nilisan ang lugar dahil pagtingin ni Argel sa kanyang relo ay mag-aalas 12 na. Kapag kasi inabutan si Jik-Jik ng hating gabi at wala pa ang kaluluwa nito sa kanyang katawan, ay tuluyan na itong mamamatay. Pagdating nila sa bahay ni Kakanggata ay kaagad nilang iniabot sa matanda ang maliit na bote. Sa pamamagitan ng isang dasal ay kusa itong nagbukas, saka lumabas ang tila usok na bumabalot sa katawan ng binatang nakahiga. Maya-maya lamang ay nagmulat na ito ng mga mata at nawala na ang mataas na lagnat. Niyakap ng dalawa ang kaibigan, saka sila sabay-sabay na nagpasalamat kay Kakanggata. Kinabukasan ay nagpaalam na ang tatlong taga-Maynila sa mga taga-sityo Bayongbong. Pero bago sila umalis ay iniwan muna ni Argel ang mga napakahalagang bagay na nasa kanyang bulsa sa matandang albularyo. "Sana po ay makatulong ang mga ito para umangat ang inyong buhay dito sa inyong lugar, Kakanggata. Kabayaran iyan dahil sa pagligtas ninyo sa buhay ng aming kaibigan. Sige po, aalis na kami." "Mag-iingat kayo, at kung maiisip ninyong bumalik dito, huwag kayo magdalawang isip." Tumango lamang ang tatlo, saka sila sumakay sa kotse. Saka pa lamang napatingin si Kakanggata sa nakasara niyang mga palad. Pagbuklat niya ay doon niya nakita ang alahas at mga ginto pala ang iniabot sa kanya ni Argel. Mukhang alam na kaagad niya kung saan galing ang mga iyon. Napapailing na lamang ang matanda, saka napapangiti. "Pilyang dalaga talaga. Pero salamat, Argel. Salamat. Matutulungan mo nang umangat ang buhay namin dito. Natulungan mo pa kaming mapuksa ang maligno. Isa kang tunay na alagad ng liwanag." Ang tuwang nadarama ni Kakanggata ay mas doble pa sa nararamdaman ng tatlong magkakaibigan nang ilabas ni Argel ang isang dakot ng alahas mula sa kanyang bulsa. Ang pangyayaring iyon ay naging aral sa kanilang buhay. Habang nasa kanila ang mga alahas at ginto, ay hindi nila makakalimutan ang minsan ng pangyayaring naglagay sa kanila sa bingit ng kamatayan.